ko, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos, in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity, ina-expect natin sa lahat. Wait lang. Saan na ba yung ano? Simulan natin dito Hindi pala natin nasimulan dito eh. Yan. Relief for individuals in crisis and emergencies, or providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AIX. And last, Magnegosyo Taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLE's naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. Ito pa pala ako, Bisaya din po ako. Okay? Bisaya din po ako. Pero si Sara, inimbitahan dyan sa Senado. Okay? Ang mga Pilipino kasi, mas maiintindihan ng mga Pilipino, mailocano ka man, mabisaya ka man, anumang salita mo sa bansang ito, pag Tagalog po, maiintindihan po ng lahat yan. Okay? Ang problema dito kay Sara Duterte, nagpunta dyan sa Senado, hindi na lang in-straight yung Tagalog niya, nagbisaya pa talaga. Paano ka naging Vice President kung pati simpleng Tagalog, hindi mo kaya? Simpleng Tagalog para sana maintindihan ng mga Pilipino. Anong magbisaya man ka diha? Sara Duterte, bakit kailangan mong magbisaya dyan sa Senado? Ako, Bisaya din po ako. Kaya nga lang, maging gamitin natin utak natin. Maraming nanunood. Maraming hindi makakaintindi sa mga Bisaya natin. Okay? Para maintindihan po ng lahat, Tagalogin natin kasi ang Bisaya kayang makaintindi ng Tagalog. Ang mga Ilocano kayang makaintindi ng Tagalog. Ang problema, pag nagbisaya ka ngayon, ang mga Ilocano hindi ka rin maintindihan. Pero kung ang Tagalog yung gagamitin mo, lahat, Ilocano, Ilonggo, Waray, Mandaya, Kalagan, maiintindihan ka niyan pag Tagalog. Kasi yun yung salita ng ating bansa eh. Diba? Oo, yun yung bukod sa English mamaya, makikita nyo yan mamaya, magbibisaya yan. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa... Una, trabaho. Sunod, edukasyon. Okay, maganda yung plano ni Sara, kaya nga lang walang natupad. Sabi ni Sara, kaya ang edukasyon daw yung gusto niyang i-priority. Bakit Sara Duterte dito sa school namin, sa school ng mga yung anak namin, sa school nila, kami yung nag-aambag ng pintura sa school para mapaganda yung paaralan kasi nga kulang sa budget. Sige nga Sara, sagutin mo yan.
Paano nga kasi yung budget, wala na eh. Kaya yung mga nagsasuffer ngayon, mga magulang, 'di ba? Mga magulang po yung nagsasuffer ngayon. Nag-aambag dito, kahit kulang-kulang na yung budget, sige, mag-aambag pa rin. Para lang mapaganda yung mga paaralan ng kanilang mga anak. Kasi nga, wala pong budget yung paaralan. Kung meron man, kulang po. 'Di ba? Oy, 315 thumbs up, salamat po Office of the Vice President, tiningnan po namin Ang dali sa Enrique, shoutout. ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request. Ito pa. Sa mga basher dyan, pagmasdan nyo ako ngayon, paano ko babuyin tong Vice President nyo? Oh, bababuyin ko to ngayon. Tandaan nyo yan. Tuloy natin. Ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga Nagtanong pa talaga. Dapat may kodigo ka dyan. requests Oy, shoutout to all Mards Marasigan na. Support po natin yan. is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institution. Tinanggal na daw yung decoration sa school. Sabi ng tangang Rinaldo. Yun na nga eh. Pinatanggal ng bobo yung Vice President eh. Diba? So anong gusto nyo? Walang pintura yung paaralan, sira-sira, ang pangit. Hindi kami mag-aambag. Putang ina mo ka. Shotgunin ko yung mukha mo eh. Yan yung kabubuhan ng Vice President mo. Bakit kasi pinatanggal? Oh, katangahan niya yan. Imbis makakatulong sa mga kabataan, pinatanggal. Sige, comment ka pa. Sampal yan sa Vice President mo. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa Ang plete, Bisaya yan. Okay? Maraming nanonood dyan. Ngayon, kayong mga Ilocano, naintindihan nyo yung plete? Hindi. Ang plete po, pamasahe. Oh, ba't hindi mo na lang kasi i-direct yung pagtatagalog mo para maintindihan ng lahat? Ano ka, hindi ko alam paano naging Vice President to. Sumasakit yung utak ko dito eh. baon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming... Ang dahilan ng bobo na Rinaldo, Dirano, kaya nga wala ng gastos, lolo mo, bolbol, isip-isip. So ang gusto niya pala, ang sabi kasi ng Sara mo, i-improve niya yung DepEd or yung pag-aaral ng mga kabataan. I-improve niya. Pero imbis na nag-improve niya, bakit binawasan pa? Yung mga nakakabit dyan, bakit pinatanggal? Imbis yun yung makakapagpa-improve sa isip ng mga bata, bakit pinatanggal? Ay, baka bobo naman. Diba? Anong tawag sa'yo niyan? Mga bobo! Diba? Tatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay Plete po sa Ilocano. Sa Tagalog kasi iba pamasahe biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Ay, salamat po sa pakulay ni Abang Bang. Ayan, salamat po. At life is hard but it's harder when you're stupid. So let's all be wise and impeach the vice. Yes, agree po ako dyan. Dapat talaga ma-impeach itong Sara Duterte na to kasi wala tayong mapapala dyan. Tayo, nagbabayad tayo ng tax tapos hindi natin alam kung saan napupunta. Diba? Kinakahiya ko po itong Vice President natin sa totoo lang. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang
national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo... Ay, salamat po kay Ma'am Liza na kaya sa kanyang pakulay. Maraming salamat po. As a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat. Kaparte ng gobyerno ang Vice of the President. Ano yung tawag? Tapos sasabihin mo, kaparte, tapos ikaw mismo bilang isang Vice President ay hindi ka nakikipagkaisa sa administrasyon. Parang labo. Kaparte. Tapos kumukontra ka, nagtatrabaho ka sa gobyerno, kumukontra ka sa gobyerno, ang labo naman, Sara. Diba? Pumupunta ka sa maisog na kasama ka doon sa naninira sa Pangulo. Diba, Sara? Sara! Bihira naman. Ma'am Minwa Maria, shoutout po VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies natin. Tapos, mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng pero tandaan nyo ha, mga supporter ni Sara dito, tandaan nyo. Yung katalinuhan ni Sara, kabubuhan ko pa lang yan. Wala kahit pagtabihin yung utak namin ni Sara, bobo talaga si Sara. Oo. DSWD. Ma'am Mels, Kapag 1971, shoutout. Nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika. Hindi mo mabiblame kung sino yung nagsabi noon kasi sino ba kasi yung naunang kumalaban sa administrasyon? Di ba kayong mga Duterte? O sino yung nagsimula ng pautog rally? Di ba kayo? Tapos umattend ka pa, Sara? Nandun ka. Di ba? Ang pangalan pa ng rally ninyo noon, I think, prayer rally. Pero nagmumura kayo dun sa prayer rally nyo. Binabanatan nyo yung administrasyon. Natural ang magiging tingin sa'yo ng sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos o sa team nyo o sa office nyo ay kalaban. Kahit nagtatrabaho pa kayo sa gobyerno, kalaban pa rin ang magiging tingin sa inyo. Kasi tandaan nyo, hindi po nanira ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga tao na to. Diba? Oo. Atat na atat lang itong walang utak na Vice President na maging presidente. Kaya sumusuporta sa mga pautog at paiyot rally. Iyak mga basher dyan. Iyak! Bigyan nyo ng tissue yan! Bigyan nyo ng tissue ang mga iyakin ng mga kuto! Ano? Iyak na yan. O, tuloy natin to.
Ay, salamat sa 418 tamsak ha. Mahihain yung iba magtamsak dyan. Grabe. Assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Kasi every time na magsasalita po si Sara Duterte dito, binabara po ni Senator Risa Hontiveros. Kaya mamaya, kung mapapansin nyo, mapipikon po siya kay Senator Risa Hontiveros. Abangan natin sa part na yon. Yes, medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin? Wait lang. Anyari sa video nila. Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Hontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Hontiveros repeat the last question? I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So,
I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan. Dapat may popcorn din ako dito eh. Next time, mag-popcorn ako. Dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit Ay, naku po. Proud. sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues, para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Isang segundo sa 3 minuto yata ang pagsasalita ni Sara. I think 10 seconds sinunog siya ni Risa Hontiveros. Layo eh, di ba? Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Hontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Pinapaikot na ni Sara yung sagot eh. Mag-direct to the point ka nga, Sara. Hindi mo kayang sagutin. Anong politicizing? Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Saan ka ba nang makakita ng mga bata na walang magulang? Simple lang yung tanong ni Senator Risa Hontiveros. Tapos syempre, di kayang sagutin ni Sara, papaikot-ikutin ha. Pati yung mga, syempre, yung mga nanonood, iikot din yung utak, lalo na yung mga didishets. Para magmukhang matalino si Sara, papaikot-ikutin yung salita. Try mo kayang mag-direct to the point, Sara Duterte, para magkaalaman, di ba? At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Yes. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin, baka after niyan, biglang tumayo si Sara, Lideri! Yan, Lideri! Suntukon ta ka! Diyan lang magaling si Sara eh. Kaya nga ito, pag sumali ito ng boxing, number 1 akong supporter niya. Pero pagdating dito sa magiging vice president niya, naku, binabasura ko yan. Diba?
ay nagbibigay ng parehong institutional Minsan kasi ganito yan. Bibigyan ko kayo idea. Hindi mo kasi, kung ikaw ay merong kadiliman sa utak mo, kung kampon ka na ng dilim, kampon ka ni Satanas, okay? Hindi mo talaga sasabihin kung ano yung nilalaman nun. 'Di ba? Kasi kukupitan mo pa yun eh. 'Di ba? Kukupitan mo pa yun. Kasi kung sasabihin mo yung detalye by detalye, mai-estimate nila yan. Kung magkano nga ba yung yung nilalaman nun, 'di ba? So ako, para hindi mabuking yung aking utak na may halong dilim, hindi ko sasabihin yon. Ay putang ina, pag sinabi ko sa inyo yung sikreto, kung ano yung nilalaman yan, ay patay. Paano pa ako makakupit yan? Diba? Parang ganun ba? Halimbawa, bibigyan ka ng budget, 100,000. O, paggawa ka ng bahay, halagang 100,000. O, ang gagawin ko ngayon sa bahay, 50,000 lang ipapagawa ko. Titipirin ko ngayon yung materialis. Ngayon, kung tatanungin ka, anong materialis yung nag-video call kayo ng amo mo, anong materialis yung mga in-apply mo dyan, sasabihin mo, basta, punta ka na lang dito. Dito mo na malalaman. Oo, hindi mo agad masabi, KO! courtesy sa legislature na ibinibigay Ay, salamat po sa 517 tamsak natin dyan, natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Tolentino, do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind. Hindi mo alam ano sinabi niya. Hindi mo naintindihan yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros kasi hindi mo alam o hindi mo nakalimutan mo yung sinabi ni Risa Ontiveros kasi lutang ka. Kasi sasabihin mo, anong sinabi niya? Hindi mo naintindihan kasi hindi mo memorize. Hindi pang ano lang yun. Kumbaga, yung mga sinasabi ko dito, ito lang ngayon, yung sinasabi ko ngayon, pang ano lang, pang piluso po lang. Ako po yung namimiluso po dito. Paano mo nga naman maiintindihan kung hindi mo ma-memorize? Kung nakalimutan mo yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Madam Chair, hindi ko rin maintindihan itong si Senator Risa Ontiveros dahil ang sinabi niya, anong sinabi niya? KO! Ano yun, Sarah? Ano yun? Kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Grabe. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Wait lang. Ano nangyari sa ano ko? Nangyari sa signal natin. Wait lang. Ayan, pasensya na mga pre kasi nagloko po yung ating internet. Anyway, bibigyan na lang po natin ito ng part 2, okay? Itong bakbakan po nila Risa Ontiveros, no? Bibigyan po natin ng part 2. So, yun mga pre, no? At huwag niyong kalimutang mag-share, mag-like, at mag-subscribe. So, kita-kits po ulit mamaya. Bye-bye.